laban into a game number 3. Magiging crucial ang early rotation, ang early kills at kung paano pipigilan ng mga players ang isa't isa. Napakabigat pala ng unang laban na ito for Smart Omega kasi sila pala yung team this week na 3 yung matches sunod-sunod. So parang ang laking momentum for them or ang laki na magiging epekto nitong unang laban nila this week para sa kanila na kung titignan natin, ayun, maagang na-poke na naman. Oo, ramdam mo yung sound effects nung gayahin ko sana eh. Ramdam mo yung sound effects nung Valentina. Talagang poke at si Boss Chakno ay gagamit muna ng Angela for this game. So far para dito sa AP Bren, yung sinasabi natin mga pokes ay nandun na agad. So very consistent din naman si Few sa kanyang pagkakagamit on this Valentina na ang dami palang option kung kanino ang IMU. Ay. Yep. Okay, so Wilderness, dalawa na itato sa ganun pa rin sa mga supports. But one thing na nakakagulat dito is tank talaga yung naging mode dito ni Ogwen bilang isang Cho. So parang siya yung initially magpapakita ng pagiging tanky. Tinatry nila i-juggle ni Ryota keeps his cool dito sa may tore. Oh, kailangan mo ng kailangan mo ng kumalmalicious. Napapatili na yung mga nanunood. Nararamdaman natin dito yung kapag mga ganyan mo. Si Few din naman sa may middle lane. So very crucial kasi na makuha niya yung minion. Kaya talagang sinozone din siya ng mga players dito ng Omega. Uy, kauntikan doon yung Astral Recall. Pero may knock-up na manggagaling kay Ogwen. Ngayon, nakikita natin yung Smart Omega. Sila yung parang medyo mas nagtatapang na kontra sa AP Bren. O parang kailangan din talaga kasi yung Martless nila na maging effective. Scaling yung Irithel tsaka Novaria pero as much as possible. Kailangan mo din ang pagkukuhanan ng damage. Early to mid game. And Turtle na dito na. Mapapatakbo nga lang dito ang ating boksingero. Si Pakito na mukhang sinasalo-salo o pinapasalo sa Smart Omega yung kanyang kamao. At naging matagumpay naman sila agad sa pagtanggal kay Ryota doon na supposedly din magiging tagabigay ng impormasyon. Hindi na nakakontest ngayon ang Smart Omega kahit ang aggressive nila nung early game at sinusunod-sunod ng AP Bren. Ultimo hanggang jungle pero hindi maipagpapatuloy ni Ogwen doon yung Way of the Dragon. Medyo napalalim nga lang doon si Master Ogwen pero kinagandahan doon for AP Bren. Continuous pa rin eh, yung poke. And then invade nila yung purple buff so malaking bagay na nawala dito para kay Doryu. Buti na lang nakakuha sila ng isang kill pero hindi siya tatantanan ni Few. Naku, Sustain. napaggamit. Ito na yung heart guard ni Chuck Mamba. Yep. Medyo na napa-far away si Boss Few. Medyo malalim na yun. Ganun na pala yun, no? Napunta siya sa far away. Na-far away. Na-far away si Bossing nung moment na yun. So it's something na kailangan bantayan ng AP Bren kasi yung mga little things na ganun could be a crucial factor for them later on. So yung mga overdive, legit na overdive. So yeah, 2-1 na ating score. AP Bren still has the lead for this game. So medyo kalmadong hindi ang ating mga players kung paano nila lang iintindihin. Hindi na natin matansya pare-pareho kung kalmado nga ba sila at composed o talagang gusto lang nilang panindigan yung aggression and momentum. Pero dito talaga, nakikita mo yung apat-apat na rotation na ginagawa onto the members of Smart Omega dito sa bottom lane. Pero hindi naman din sila maging successful. Napakarami ring nag-anticipate na players ng Smart Omega. Nakikita natin dito sa AP Bren na parang gustong-gusto talaga nilang pigilan itong pag-farm ni Andoryu. Yun nga na nakakuha na ng 2 kills si Andoryu bigla. Kahit na-invade nila, kahit napapalo nila constantly yung Martis. 2-0 Martis pa rin ito in a 4-minute mark. Pagdating nung second turtle natin, kapag hindi siya na-check, mayayari dito ng AP Bren kahit lamang sila. Nga, ramdam natin agad ngayon ng suntukan. Abutin ba nila si Ryota? Meron slow para kay Caltizi. Hindi yung abot, yung energy eruption. Amuntikan na, pero kitang-kita mo naman ngayon kung paano na papangunahan na naman ng AP Bren yung pagpwesto rin at paglamang dito sa kanilang turtle objective. As much as possible kasi talaga gusto mo may uuwi. Ayan, napauwi nila si Ryota. So mauuna ngayon si Kyle Tizet. Nakita natin kanina game number 1, hindi nagko-contest ang Smart Omega on the first turtles. Probably yun ulit ang ating makikita. Interestingly kasi sabi kanina ni Wolf, parang hindi advisable yung mga ganon. Pero still, ganon ang ginagawa ng Smart Omega. Yep. Tinatry dito mag-poke ng Omega while yung AP Bren talaga commit yung gusto nilang gawin with Cho. And syempre yung Pakito parang talagang dive kung dive.
ang questionable lang talaga dito para sa composition ng Omega is sino ba yung magpo-protect dun sa mga nasa backlines. So far, with you're gonna see their composition, Novaria at Iritel nasa likod yan. Fortunately para sa Angela, meron siyang support. Meron siyang supporting spell, which is the Love Waves. Pero overall, wala talagang haharang dito sa AP Bren. Imagine nyo yung 5v5 teamfight later on. Idadive ng Bren yung Omega at walang magagawa yung Barangay. Oo nga pala, no? Kasi meron pa flicker na biglang nga papasok. So, nagtitipon-tipon ngayon ang mga bees sa may middle lane. For Smart Omega, bit struggling kung paano yung kanilang magiging play. Probably ay kailangan maging mauna talaga si Seriota sa pag-set up or ma-reveal ni Eto Max ang position ng kanilang mga kalaban. Na-imagine ko na yung mga ikot at panlilikod plays na gagawin ni Flap TZ, pero mamamataan naman din siya ngayon kahit papaano. Hindi rin naman sobrang, this time hindi naman sobrang hinahayaan na lang ng Smart Omega din yung gustong gawin ng AP Bren at tinatry kahit papaano or potentially mag-attempt for a contest this time around. Kaso napakalalim na rin at napaka-confident ng AP Bren bumosisyon at magpakita sa Smart Omega. Oh, laki ng gold earned pala for Super Marco, Flap TZ, tsaka Kyle TZ. Yaman nila. Quietly, kahit wala silang mga kills, ha? Siguro kasi din, nakakapag-invade sila. So, abante sila sa ngayon. And even Andorio, after 2 kills, hindi pa rin pala niya na-regain yung control dun sa jungle. Meaning to say, nananakawan pa rin siya ng mga green camps at nagpa-pile up yun, pa-isa-isa per wave of jungle creeps. Bigla ka na magugulat na malaki na yung lamang ng jungler sa'yo. At in fact, ito yung ginagawa ng AP Bren dahil abante sila palagi dun sa mga pag-push. Meron silang 3.2k gold lead. And speaking of, bottom lane, mukhang may mangyayari yata. Flap TZ dito, tinatry habulin. Decimate ginamit na rin, pero makakasuntok naman papalayo. Kaso makakatakas pa ba? Hindi! May Astral Recall na kinakailangang saluhin yung Jolin. Umabot. Umabot yung Jolin nag-around the world na play para sa kanila ng mga tricks. Pero may kita natin because of that kill against Flap TZ. 3 players ng Omega pumunta doon sa may bottom lane. At madaling nakuha na naman ng AP Bren ang turtle objective. Lumobo ang lead at 3K. Actually, 2.9K na lang pero it's around those numbers lang. Kaya medyo parang feeling ko inaantay ng Omega ulit na yung scaling heroes like yung Novaria at saka Irithel. Pag nagka-damage, saka lang sila magti-teamfight. You can expect na magpupush yung AP Bren at ang pinaka-taga long lane na lang sila sa kanila sa ngayon is si Flap TZ. Habang si Ogwen na maghanap ng isang kill. Will not find it. And tignan nyo, ito yung ginagawa ng AP Bren. Ito yung mga maliliit na bagay na pagkuha ng mga Lizard, pagkuha ng mga Rock Ursa. Pag pinagsama-sama mo yung gold na nakuha mo from that, bigla ka na lang magugulat na nakakakuha na ka na pala ng lamang. Oh, ngayong mga pabarya-barya, kahit i-add mo 5 beses umaaga, 53 times 5. O, 50 times 5 na lang para hindi mahirap i-multiply. Pero wait, pag-flicker in, out, si Ryota. Nandoon na naman si Flap TZ din para talagang humarap at mag-provide ng additional support. Kaso nga lang doon sa mga bandang likodan, si Kelra medyo nararamdaman na kung papaanong hindi pwedeng magbabad ngayon kontra sa mga miyembro ng AP Bren. Parang sobrang hirap ngayon na mag-retaliate in terms of teamfight. Kaya clear lang namin yung wave muna ang ginagawa dito ng Slide Omega. Pero si Andorio ang target nila. Gusto na nilang kumuha ng at least isang kill. Pero todo iwas din naman ang Smart Omega kahit papaano. Try depensahan etong mid lane turret nila. Pero pag nagpapatuloy na naman ng AP Bren, etong labang sinimulan. Nandoon yung torn apart memory. And Ryota will fall. Yung suntok para palayuin kahit papaano. Pero papasan na rin ang mga miyembro ng AP Bren. They will go for the disengage. Ang malinis na pag-take mula doon sa AP Bren ng kanilang tore at halos makakuha pa sila ng additional na kills. And of course, na-complete nila yung kill doon kay Ryota. 7,000 gold na ngayon. Itong si Super Marco. Whereas itong si Irithel, hindi pa rin talaga makaporma. And the thing is, we did say, di ba, kailangan ng taga-protector dito. Yung last pick sana ng Omega should be a protector kind of a roamer. Siguro yung mga Ruby, mga tipong Lolita even. Para at least meron silang pang-protect. However, hindi nangyari yun. So, nakita natin na nagsa-struggle ngayon itong si Kelra. Oh, parang kanina din nung last team fight, yung sinasabi ni Wolf, gusto nila mag-free hit eh. Parang gusto nila mag-deal din ng damage kaso walang pwedeng pumasok. Kasi even na Ryota ay nasasaktan na. Kaya may kita natin ngayon, AP Bren secures this first Lord of the game. But the goal lead, wow, 5.2K, medyo mahirap para yung Smart Omega na habulin. At tila ba yung mapa ay medyo sakop na talaga ng AP Bren. Lahat ng mga pwedeng entry point ng Omega. Tuloy-tuloy lang yung ginagawa ng AP Bren. Makita yung Smart Omega, magbabad nga doon sa jungle nila, mang-agaw ng mga creeps, at ilimit talaga yung farming capabilities ng bawat miyembro. Kaya parang
meron tayong makikita rin na kahit paano significant din na difference in terms of levels na hinawakan ng parehong teams pero hindi yata maging successful doon yung Way of the Dragon attempt. Makakadepensa pa rin ang Smart Omega kahit paano meron pa silang mga shockwaves na natitira. Pero buhay na buhay pa yung Lord sa baba. Oo nga, hindi pa nga, mahihirapan pa nga yatang Omega ngayon na depensahan to. This is just the first Lord. Pero wala makapag-front agad dahil delikado din. Nakaabang din si Ogwen. Anytime sa kung sino pwedeng sipain, meron slow manggagaling. Para ito kay Eto Max, meron din mga pokes para sa kanila. At mabilis lang na madedepensahan. Yun naman yung, kung wala sila ng pang-protect, meron naman silang damage ngayon na ito, clear. Kasi nga naman, pinili nila dito Magnovaria eventually. So, mataas yung kanilang wave clear. As long as meron silang Torre, they can prolong this game. So, dadating na sa punto ngayon para sa Omega. Sobrang importante na ng mga inhibitor turrets nila. O, kung pwedeng kapitan, no? Kapit talaga. Kapit sa inhibitor. Kapit sa inhibitor. Kapit sa cellphone tsaka inhibitor, ganun. O pati sa shockwave as much as possible kung pe-preserve mo pa. Kaso maaga na rin siyang natanggal dun sa mid lane na base turret dito ng AP Bren. At parang wala naman silang planong maghinay-hinay as of this moment. Considering na halos patapak na naman pala tayo sa mag-10K na gold lead sa kamay nila. Oo nga, no? Parang inaantay na lang talaga nila yung perfect tempo for them. Pero mind you guys, isa sa mga keys to victory na inilatag kanina ni Boss Amo Wolf ay yung mga timers, yung mga late game. Yep. So probably yun ang gustong gawin ng Omega kaya binibilisan din ang kalaban nila. Oo, nagmamadali ng AP Bren. Malakas pa rin naman yung kanilang composition pagdating ng mga mid-game pa. Pagdating ng late game, masakit naman kung sakali makakapag-dive sila dun sa may likuran. Pero dadating na sa point na si Keldra ay meron ng Wind of Nature. Of course, yung healing mula dun sa Angela ay tataas na rin. So, siguro yun nga talaga ang inaabangan ng Omega. Okay, nakita natin gumamit ng conceal yung AP Bren. So napakagandang Astral Echo para kay Eto Max para mas slow down yung mga players na biglang tumatakbo. So makakasalubong ni Andorio yung TZ Brothers. Pero nandito din mga upwards ng barangay. Isipin mo, orange buff na lang. Ito na naman. Ayaw na naman ibigay. Oo. Hindi talaga pinahawak kay Andorio. And sapat na yung presence ng TZ Brothers or even ng isang nakatayo lang na Flap TZ para medyo mag-alangan na kahit yung 4 na kumpletong miyembro ng Smart Omega na kumontra at lumaban sa kanila. Not so sure kung meron na sila agad nung pang anti-heal para kahit papano ay lumaban. Pero siguro mas gusto rin nila na maging secured na meron na talaga silang damage bago sila magpilit ng isang laban. But did say na pag-usapang burst, nandyan yan sa AP Bren. Pero, interestingly, 2 kills pa lang sila. Pero, kung papansinin natin, hindi naman talaga sila nag-engage para sa akin. Sobrang macro na ginagawa ng AP Bren. Speaking of macro, medyo napalalim yata ang supposedly na kill against Flap TZ. Pipilit na habulin. Hindi na lang daw muna dahil masasecure nila ang Lord para sa ating laban. O nga, 3-2 pa lang yung kill score for this game. Pero, very high level of ML from both AP Bren and Omega dahil for the movements of Smart Omega, alam mo din na aware sila na mahirap nga naman for them to go out of the inhibitor turret. Sabi nga natin, kapit sa inhibitor na muna cellphone inhibitor. Pinagsasabay-sabay nga lang halos ng AP Bren. Pahirapan yatang kumapit para ngayon sa side ng Smart Omega. Lalo pat may conceal na agad na kinumit. Mare-reveal naman yung iba using the Astral Echo. Pero ang mapipili kaya ay si Ryota. Hindi naman ikinumit muna. Ang gusto lang talaga nila ay makakuha muna ng isa. Si Ryota ba ay makakasalo nung torn apart memory, makaka-flicker out at hindi naman nakaabutan basta-basta. Pero doon si Eto Max sa bandang gitna. Kamuntikan na rin abutin ng mga kamao ni Flap TZ at yung ibang mga miyembro ng AP Bren. Grabe yung gigil sa torre. Oo, ramdam mo biglang dive in, dive out. At makikita na natin yung mga pokes from Eto Max. Kaya naman naging target siya kanina. Lord will march in. Dito sa may bottom lane, dalawang inhibitor turret ang masisira. At mukhang dediretsuhin pa nga. Hanggang top lane ay sira na rin. Oh my, ganun lang kalinis. Wala sila nakukuha ng kill. Nagpapalow lang ng AP Bren. Ang AP Bren dun sa mga members sa Omega, nakapag-push sila. Ganun lang ka-clinical. Oo. AP Bren, ang mode nila ngayon ay macro. Tore lang. Tore lang. Erots lang, erots. Erots lang. Erots lang, mga pre. Oo. Kailangan natin bumalik sa pinaka-roots. Sa basic. Air Basics. Sa air, ano? Air Air-roots. Ano? Ay, okay. Ako yung hindi nakagets sa sinabi ko. Kaya nyo yan, guys. Kaya natin to. Ito na yung sinabi mo, 10K gold lead, 11K pa nga. Para sa na AP Bren and still struggling ang Smart Omega dito.
Paano ba? Clear na minion wave? Mahirap din ba for them? Wala nang kakapitan. Ang maganda naman dito, Kapit sa base. at least para sa Omega, isa na lang ide-depensa. Base na lang. Minsan advantage din talaga yun. Lalo na kapag heroes nyo ay Novaria. Yun nga lang, itong wave clear nila ay linear. So medyo paharap. And that also includes yung kanilang Irithel, yung kanilang Novaria, of course yung Angela, puro paharap yun ang i-clear nila. Hindi sila katulad ng mga tipong ginagamit ni Itomax na minsan nag-farsa siya or Oo Eve nga. na galing sa taas. Tapos yung Savior din kasi, di ba, at least may nalalapag. Ayan. Ano yan? +100, +100, Showcase +100. lang. Ano yan? Nagre-recharge yan para mag-full ang mana niya kahit walang mana ang ano. Ganun Ganun pala pala yun. pag naka-blue ka pa rin na kidlat na TP, umuupo pa rin si Oo nga no. parang dalawa yung recall effect niya. Pwede pala yun no. Pwede pala yung... So, tingnan natin guys kung sinong team nga bang mapaparicall dahil narinig na ulit natin ang tamboy kung saan buhay na ulit ang Lord. Merong zone out for AP Bren. Even yung purple buff ay Grabe. makukuha pa nga ni Kyle TZ. So, a bit difficult now for Omega at nandun na rin si Flap TZ sa may bandang Geddy. Magiging target si Nakian! Pinahabol nila kay Elra. Dito si Flap TZ, kinakailangan makakuha ng -1. Magiging matagumpay sila doon sa kanilang kagustuhan. At samantalang dito naman sa bandang itaas si Ogwen, ang medyo maharap at nagtatry mag-provide ng information. Hindi aabot doon ang Smart Omega para sa contestion. Pero inilalaban nila yung nasimulan na. Ryota tumalon, nakahuli ng dalawa. At talagang tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila kontra sa mga players ng AP Bren na kanina pa lamang. Kyle TZ ngayon, sinasalo na yung damage at wala nang umaabot-abot basta kay Kelra. Mukhang maging si Kyle TZ, siya'y mawawala. Parang ito na yung moto na ang mga bida ay nagpapabugbog sa una dahil may kita natin nakuha ng AP Bren yung Lord. Pero Omega makakakuha ng panalo doon sa pagkakakill sa teamfight. Mukhang ito pala ang strategy na gusto ng Grabe. barangay. Iba talaga pag... Never say die attitude talaga Omega. Meron talagang passive ng Omega. Pagdating ng late game. Ay, wait lang, wait lang. Bonus damage! Way of the Dragon, makakahuli on to Ryota. May penalty zone pang natitira sa may Sunny using the hard card pero siya pa rin naman ay tutumba. Nap. Kaso umabot pa yung Love Waves. Nawala yung immortality doon ni Ogwen. Makakatakas din si Chakno at hindi umabot doon yung Astral Recall. Pero still, grabe yung palitan. Meron ng aksyon. Sa sobrang crucial, iniiwan na ni Chuck na yung minion wave. Dito sa may base kasi kailangan din naman. So, ito na tayo sa point kung saan mamimili ang Omega, mag-clear na minion wave o magti-teamfight. Yun yung hirap pala kapag nasiraan ka na ng inhibitor turret. Oo. Kailangan mo ba bantayan ulit? Unfortunately, last year nabago na yung base building. Makunat-kunat na siya. At natandaan niyo yung Bren, meron time na nagpo-post si Daki na bakit daw ang lambot ng base nila. Dahil pala doon. Dahil doon. Kaya may bago na guys. Pero importante ngayon, nakakahabol na rin sa gold earned dito si Kelra against Super Marco. So kailangan maging maingat na ngayon ni Flap TZ. Feeling ko target na ngayon ng Omega si Flap TZ kasi ganun niya parang naging trend sa kanya yung rotation niya. Tago lang muna sa may bottom lane. Tinry din yan kanina ng Omega. Second attempt, it was successful. So -1 sa team fight. Siya yung palaging taga-angat din. Well, something naman na aasahan mo talaga sa isang Pakito na napakabilis din rotate at makapag-clear ng mga minion waves. Pero mukhang yun na nga yung kinakapitalize ngayon ng Smart Omega. At kung kanina kapit na kapit lang ang nakikita natin sa kanila. Malapit-lapit sa jungles area nila. Hindi na ganun yung nakikita natin ngayon. Dahil ultimo si Q, ina-agro na talaga. Napakahirap abulin ng isang kill ng sinaniban ng Angela ni Chuck Mamba. At ngayon naman si Andorio, natanggap yung sipa. Torn apart memory, magpapatumba na talaga sa kanya. Pero naman yung damage sa tinatanggap ni Flap TZ. Ay! May Napakasakit! Hindi nahipan, hindi nahipan. Oh, natahipan, napatyan. Napatyan pa. Hindi pa masyadong lumaki ang butas. Oo. Para dito sa ABB, nasulsihan guys. Pero again, ito na yung moment ko saan pag nagkasalubungan, pag merong gusto ng teamfight, makapalag naman boss. Sabi dito ng Omega, pero AP Bren, nararamdaman na rin natin na gusto nilang tapusin yung laban. Kaya mauna silang pupwesto dito sa may Lord Objective. Andorio is down. Tapos if yun naman, 8 seconds. Kaya naman pala, kailangan makuha ng AP Bren to dahil wala yung retribution holder ng Omega. 10 seconds. By the way, Super Marco, instead na kumuha ng immortality, pinili niya mag-red potion. Oh! Damage ang kanyang naging choice dito sa laban na to. So magiging critical to. Kasi wala kang immortality.
But nakita nyo kung gano'n nila kabilis na papatumba yung Lord. Oo, ang taas din nga pala nung naging buff sa mga potion Oo kumpara nga. sa noon. Pero tingnan mo naman, ang naging pag-reveal dito ni Eto Max, mukhang medyo naghihikalo na ang HP ng mga players ng AP Bren. Kinakailangan ng tumakbo palayo nung tatlong mga miyembro nila na natitira. Hindi umabot doon ang Astral Recall. Pero wala na munang laban-laban, bawasan na sila. Hindi ko na alam kung anong Grabe. kailangan pantayin ngayon ng dalawang teams. Kung team fight ba? Or a Lord, but still, of course. AP Bren is on the edge. Dahil, or actually, Omega, kasi parang naka-base sila ngayon, or nakaasa sila if ever may makukuha sila sa team fight. Which is good for them kasi nakakasecure sila ng kill. Pero for AP Bren, as long as you have the Lord, hindi pa tapos ang boxing. Sakto na sa kanila si Pakete. The Speaking of boxing is not boxing. finished. The boxing is not finished. We haven't seen a blow-blow. Isa blow, Bobby. Hindi mo naabutan. Hindi mo naabutan, Brigid. Pag hindi mo naintindihan, ibig sabihin, Hindi- matanda hindi mo na. pa- Hindi mo pa generation. Pero kakaibang generation of Omega ang atin nakikita talaga. Hindi, team fight ang kanilang inaasahan. But of course, AP Bren, alam nila kung paano ang pagbawi Oo. sa gantong aggressiveness na speaking of, narinig nyo na. Ay, okay. Ay, si Ogwen. Na-clear pala agad yung Lord. Oh. Hindi natin namalayan pare-pareho. Pero yung waves din ng AP Bren medyo umaangat. Meron at, nasa gitna, Oo, ha? may tinatrabaho doon Meron si nasa Black gitna, Easy. ha? Ang daming Dal- nangyayari! daming minions. Napakarami niyang kasama dito. Samantalang yung ibang mga miyembro ng AP Bren todo pigil para makauwi. Yung ibang mga miyembro, dahil si Black Easy pinagsusuntok na yung base. Nakakaabot naman sina Kendra at sina Eto Max. Kaya naman makakatakbo sila papalayo. Pero tingnan mo naman, may na-isolate. Si Ryota na iwan dito. Pero yung Oh my shield na makukuha sa Heart Guard. Hindi na Buhay. biro. Kaso Ay, si we Mew, need to try hindi tinagap. Yung Decimate, naiwasan niya. Naku naman, tingnan natin. Aalis na lang muna natin mga Si players. Flap Sabi na ulit. medyo delikado. Hindi na naman nababago. Si Hindi Flap na si ulit. Flap Easy pwede makakita ng left jab at ng right jab. Pero the job is not finished yet as Omega is able to defend. Woo! Teka lang, pagod na. Nakakapagod. Alam mo yung nilalaro dito, yung ginawa ng AP Bren, kung aware kayo dun sa whack-a-mole, alam mo yung sa mga, Yung yung pinaghahampas ng nahampas mo, yung martilyo. lumalabas sa Oo, martilyo. tama. Ganun, hinanap nila, pero this time successful sila. Napigilan nila si Flap, hindi namatay doon si Ryota sa may bottom lane dahil dun sa extra na meron dito si Chaknu. By the way, nakagamit na siya ng Flask of Oasis na late game, sobrang solido dahil meron kang favor na maximum level. Tapos yung new item natin na nagbibigay ng sobrang taas sa shield. Kahit naka-potion pa doon si Super Marco, Ramdam mo kapos eh. yung damage. Oo, ramdam mo. Halos wala nang buhay si Ryote. Nung medyo nag-swing ng konti yung maso niya, alam mo na, na may isang sasakay na Chakno. Sabi natin kanina, storyline is kaldagan ng mga mid laner. Hindi nga naman sinabi kaldag sa middle lane. Oo. Kaldag pala sa middle lane ang Sa gitna nais. mismo. Sa gitna mismo. So again, sabi natin, for Smart Omega, ang crucial sa kanila dito is hindi pa sila nakakasira ng inhibitor turret. Pero for AP Bren, lahat ng inhibitor turret ng kalaban nila is securely nakuha na nila. Grabe si Flap TZ dito, parang ang hirap tumingin, o hindi tumingin sa minimap. Oo nga eh. Sa buong laban na ito, parang mahati talaga yung atensyon mo kung saan ka dapat focus at tumingin. Pero ang AP Bren naman, sinisimulan at pinipwestuhan na naman nila ang Lord. Now, question natin dito is, ano ba ang kailangan gawin ng AP Bren para matapos yung laban? Feeling ko kailangan nila mag 5v5 na. Sobrang kailangan nila si Flap TZ para i-pressure doon si Kendra. Kung sakaling meron ng magamitan ng heart guard, pwede na siya magkaroon ng access doon sa may backlines. Kasi sinabi natin, di ba, yung dive composition ng AP Bren, mataas yung potential. Pero so far, hindi sila nakakahanap ng ganong klaseng dives. And by the way, itong si Ogwen, kahit alam natin na malupit na setter, so far, pinapahirapan siya ng Omega. Hindi siya talaga nakahanap ng clear na sipa. Wala pa tayong nakikita ng sipa na solido na talagang makakapil doon sa may backlines. But that's something na good job na pinapakita dito ng Omega. Hindi sila nagpapahuli doon sa may Cho. Ayun na naman si Ayun, Flap. nakaabang na naman. Ay, walang immortality dito si Ryota if ever at medyo malayo mga players ng Oo, Omega. ay! Ibig na ba, Arya? May sipa na nga. Siya na nga yung kinuwit pero may knock-up din na nagbubula sa Lord. Aray! Lord na part memory hindi aabot para siya ipatumbayin. At si Kelra, sinaniba na nga rin ni Chaknu. Kaya naman medyo nag-aalangan na yung AP Bren kahit papaano na ilaban. Kasi kanina pa nangyayari yung si Kendra biglang umiikot-ikot lang tapos nagpapapana. Alam mo kung ikaw yung Smart Omega, kailangan mo talaga maging kalmado. Isipin mo, ang dami mong iti-take note. Alam ba, dedepensahan? Oo, oo. Yung base, yung Oo, Lord. eh. Ah! Eto Max! Secures the Lord! Kaya naman pala
range, Novaria. Grabe. No miss mga boss. Eto Max with that kakaibang steal na hindi natin malaman. Grabe. Kakaibang... Binatoan ng Candy na mentol ni Eto Max. Ang lamig. Nung binato yung candy, kinagat ng mga Kinagat kalaban. ng kalaban, kinagat ng Lord. Kinagat ng Lord lahat ng pwedeng kagatin. Oh my God. Oh my God! Kaya makikita natin ngayon, Omega is on the offense, pero mabilis lang yata madedepensa dito na side ng AP Bren. Bandalikod si makikita natin naman yan! Nahanap na naman! Kahit easy ngayon, medyo pulado, pero bumalik din naman ang buhay kahit papaano. Ryota ngayon ang makakatalo nung ating Way of the Dragon. Immortality Pop, kinopya rin yung penalty zone. Pero yung todo depensa, nagmumula talaga sa AP Bren. Hindi muna papagpasagin ang Omega, pero makakabawa sila ng isa. Flaptis is down for 70 seconds! Naku, ito na yung sinasabi natin mga TikTok timers. Meron pang minion waves sa may top lane. Kulang na isa para dumepensa ang side ng AP Bren. At meron na ulit ultimate dito si Andorio. Kakaibang decimate ba ang ating makikita ngayon? Kakatok yata sa may top lane! Ryota pumasok! Nakahuli ng dalawa using the penalty zone, pero Super Marco, makaka-flicker out lang din naman. Hindi umabot doon yung Astral Recall, pero grabe na yung damage ngayon ni na Elra. Kinakailangan umuwi muna sa base at mag-regen ng mga players ng AP Bren. Pero mahihintay pa ba yun ng Smart Omega? Kasi kumakatok na sila! May decimate pang natitira! Meron pang Winter Truncheon play na nagmumula kay Andorio, pero sabi ng AP Bren, Buhay pa wala rin. muna! Oh my God. Hindi muna pwede, pero wala! OMG with that oh my god play. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a play. Kung babalik tayo way back season 7. Tama ba yun? Season Tama. 7. 91% win rate para din sa Bren. Tama ba, Bren? Bren yung tinalo nila nung sa playoffs? Oo, playoffs. That was indeed. Tinalo nila 91%. Yung parsa ni Eto Max naman yun. Ang sakit ng ulo ko, Nananakaw dun Bes. sa Lord. Iba ka. Eto Max. Built diff. Oh my God. Again, eto max range. Ito max range during... First, kailangan hanapin ang late game scaling composition. At nakita natin yan mula sa side ng Smart Omega. Muli, 2-0-9 kay Eto Max na naman sa kanyang mga late game scaling kind of heroes. Nung una, Xavier, na alam natin masakit pagdating ng late game, pati na rin naman ang Novaria na HP-based na yung damage. Meaning to say, kahit ano mangyari, masakit siya pagdating ng latter stages ng ating laban. Going for the Crystal, going for the Divine Glaive, at syempre, yung nakita natin na Impure Rage, together with the Custom Mage Emblem, pag pinagsama-sama yan, masakit talaga sa late game. Once na tumatama na yung kanyang mga spells, hindi mo na pwedeng deny or hindi na pwedeng tangkehin yung kanyang mga pokes with the Astral Sphere. Kailangan mo na talagang ilagad. And this is going to be AP Bren na ma-highlight natin sa unang mga stages natin ng pag-replay natin ng mga laban dahil sila talagang nakakalamang. Well, hindi naman sila nakakuha ng maraming kills pero nahanap nila yung tamang macro sa laban na to. So, if you're just gonna be looking at back at this game, lugi sa kills yung AP Bren. Pero dahil dun sa kanilang pag-invade at sa pagkuha nila ng mga importanteng objectives na secure ng AP Bren, yung mataas na gold lead in the early stages. Yun nga lang, pagdating ng mga 16-minute timer, ito na, nararamdaman na natin, Omega timers na. Good combination mula kay Ryota at pati na rin kay Ito Max. This one, masisipa. Itong si Ryota, nakita natin na sobrang kunat pa rin niya. Eventually will fall, pero dahil doon nakakita ng konting silver lining ang Omega. Hiwa-hiwalay ulit yung Bren. This time, si Few ang mabibigyan, mabe-burst agad. Flaptisi going for the backlines, pero nandun si Ryota para protektahan si Ito Max. Ito Max gets away once again. And AP Bren looks to be securing this game once again. Tingnan natin ulit ang knockout. Hindi pa pala ito yun. This will be a good 5-man ultimate Astral recall coming out. Mula dito kay Eto Max, 5 yung tinamaan. And this one, Andoryu, meron pa siyang retry as well as si Kyle Tizzy. Try nila kumontes dito at si Eto Max pa rin ang makakakuha nung pag-knockout doon sa Lord. And this is probably because of the Lightning Truncheon. So hindi niya rektang tinamaan yung Lord, pero tinamaan niya yung hero na katabi ng Lord. And because of that miss mula dun sa dalawang junglers natin with the retry, kinapos na nga sila. Ryota locking down Kyle Tizzy. And that's eventually what we saw from the side of Omega. And why didn't we look at the important na focus dito mula kay Andoryu? Just making sure around 21 to 25 minute mark kung saan crucial na yung Lord, nag-focus lang siya dito sa may bottom lane. Kung saan, ito yung lane na
malapit dun sa mga Lord respawns. Papansinin natin sa laro na to, parang nandun sa baba. Kadalasan yung mga late game Lords natin. One thing that I also want to say about Andorio is tinis niya talaga tong laban na to. Even when we know that he's already struggling, hindi naman talaga siya nagpa-feed dun sa kalaban. So sometimes, makikita natin yung mga junglers na kapag tuloy-tuloy na na-invade, tuloy-tuloy na rin yung mga deaths na nakuha. But Andorio kept himself up 4-1 and 5 yung kanyang ending na score at naging crucial yung pagtangke niya for his team. All of the stats in this game will favor AP Brin. Dahil sila naman talaga yung nakakalamang. Sila talaga yung nakakahanap ng mga tamang initiations. Their macro was way better than Omega. Pero pagdating ng late game, ibang usapan na talaga pag Smart Omega na umawak. And this is probably because of Chakno and Itomax. Yung combo nila, yung duo nila, making it so na pataas ang kanilang chance pagdating ng mga late game. We can see na yung dalawang importanteng hero, sinabi natin si Chakno at si Keldra, ay madaling i-dive sa laban na to. Chakno, Keldra, and Etomax. Silang tatlo. Sinabi natin na kailangan nila ng pamprotekta. Well, kinailangan lang nilang gawin dito. Sila mismo yung pumunta dun sa may backline. So, imagine there was a team fight. Bago pa yung nagkaroon ng pagnakaw ni Etomax, ang ginawa ni Keldra para hindi siya madamay dun sa Pakito at hindi siya makakontest sa Pakito, siya na yung humarap. Siya na yung pumunta dito. And AP Bren, because of their dive comp, typically, may dalawang heroes na pupunta dun sa may backlines, leaving the three vulnerable to this Irritel in the end. 6,000 monster gold stolen kumpara sa 278. Ganon ka-skewed yung invasion na ginawa ng AP Bren sa laban na to. Pero si Andorio, hindi pa rin talaga napatumba basta-basta. All of the stats favored AP Bren except the kills. But in the end, Omega pa rin ang nanaig. Omega timers, just way too real. Kita natin na kapag ganito yung kanilang